Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Two of Swords. I feel like yung energy mo, nasisense ko na andun yung mga bagay na na-overcome mo na pagsubok na nangyari sa'yo na hindi mo inaasahan na malalagpasan mo. Sobrang hirap, sobrang gulo ng isipan mo, halos hindi mo malaman kung paano yung paraan na makaalis dun sa sitwasyon na yun, pero nagawa mo. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko dito yung long-term na emotional happiness. Masaya ka doon sa mga taong nagmamahal sa'yo na nandyan at nananatili sa tabi mo. Minamanifest mo yung pagbabago na gusto mo na makuha or maramdaman. Nakikita ko dito na andun yung unti-unti nang nagiging okay ka, naghihil na yung sugat na nangyari sa nakaraan. Some of you, you're trying to moving on. Nakikita ko yung unti-unting nagkakaroon ng pagbabago yung buhay mo. Some of you, nagkaroon ng end sa situation na yon at may darating na bagong simula dito na pwedeng magkaroon ng malaking changes. Nakikita ko na right now, magulo pa yung isipan mo, hindi ka pa makapagdesisyon, tinitimbang mo yung mga dumarating sa'yo, kung kaya mo bang harapin or simulan yung mga pumapasok sa buhay mo ngayon. Some of you, pwedeng nahihirapan ka magdesisyon. Nagkaroon ng pagtatalo, ng pagkakagulo dun. Some of you, pwedeng nag-struggle dun sa dumating sa buhay mo na problema or situation. Naramdaman mo yung lungkot yung feeling mong walang matakbuhan, yung nandun sa point na naramdaman mong iniwan ka. Alam mo kung ano yung makakabuti para sa'yo, and you are guided sa mga ginagawa mo. Basta magdasal ka lang palagi. Some of you, pwedeng may marriage na involved dito. Clarify natin ang 10 of Cups. The Fool and 9 of Pentacles. Alam mo kung ano yung makakatulong para sa mga pangarap mo. And masaya ka naman doon sa mga na-achieve mo. And andun yung happiness na nagbigay sa'yo ng inspirasyon para makuha mo yung goal mo. Clarify natin ng 6 of Swords. Ace of Wands and Page of Wands. Meron ditong darating na bagong sisimulan mo na proyekto, opportunity, career, pwedeng trabaho. Some of you, relationship. May magandang balita na darating para sa'yo dito. And nakikita ko na you are okay. Magiging masaya ka dun sa papasok sa buhay mo na passion na to. Or dun sa magandang balita na ma-receive mo. Clarify natin ng 2 of Pentacles.
Knight of Wands and the Emperor. Nakikita ko na itong tao na 'to, andun yung kanyang passion na gusto niyang ipakita sa'yo pero kinokontrol niya yung sarili niya. Purong-sulong siya sa mga desisyon niya. Clarify natin ng Five of Pentacles. Some of you, pwedeng ikaw 'to. Hindi ka pa makapag-desisyon right now kung ano yung gusto mong simulan. Kasi you feel restricted. Eight of Pentacles and King of Pentacles. Andun yung pagsusumikap mo. Gagawin mo lahat ng makakaya mo dahil naramdaman mo yung hirap sa buhay mo before. Sa pera. Kumbaga, yung naranasan mong yun yung nagbigay sa'yo ng motivation para magsumikap. Para mapaunlad yung buhay mo. Some of you, someone sa buhay mo to na gagawin niya lahat ng makakaya niya. Maaring iniwan ka niya. Nalungkot din siya. Pero ngayon niya naiisip lahat ng mga mali niya. Clarify natin ng the world. Two of Swords and Ten of Cups. May crossroad ka ditong tatahakin. Right now, masaya ka naman sa kung ano yung meron ka around the family. Masaya nga yung pamilya, masaya na kasama mo sila. Na-overcome mo yung mga pagsubok na pinagdaanan mo sa nakaraan. At nakikita ko naman na yung mga minamanifest mo, dumarating sa buhay mo. Clarify natin death. King of Pentacles and Five of Cups. Itong tao na to gusto niyang bumalik sa buhay mo. Nanghihinayang siya. Pinabalikan niya yung mga memories na nangyari sa nakaraan. Gusto niya man bumalik at baguhin yung mga pagkakamali niya. Some of you, pwedeng ikaw to na may mga bagay ka dito na gusto mong gawin at baguhin. Ayaw mo na uling mangyari kung ano yung mga nangyari sa nakaraan. Clarify natin ng Five of Wands. Temperance and Two of Wands. Kailangan mo lang talaga na ibalanse at magdesisyon ng tama. And may mga pangarap ka dito na gusto mong simulan or may hinihintay ka dito. But you feel something here na meron kang kakompetensya or conflict dun sa sitwasyon na yon. Clarify natin ng the Hierophant. Nine of Pentacles and the Hermit. Itong mga pangarap mo na nakuha mo, masaya ka na nagagawa mo yung gusto mo, naabot mo yung mga pangarap mo, kasi nakalaan para sa'yo yun. Kumbaga, kung ano yung meron ka ngayon, mas gusto mo yun. May mga bagay ka na nagagawa ngayon na hindi mo nagagawa dati. At ngayon mo, binabalikan yung mga sitwasyon na nangyari sa nakaraan. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Heart chakra. Love is the heart of the mother. Your heart is the center within your physical being, attuned most to love. It's safe for you to love and be loved with an open heart as we stand by you with perfect protection and guidance. Ang mensahe ng yung gabay na yung center palagi ng mga desisyon natin ay yung puso natin.
kapag nasasaktan tayo, nagkakaroon tayo ng desisyon na mali kasi yun dun tayo humuhugot palagi. Kaya kung malungkot ka, dapat kung may pagdedesisyonan ka, isantabi mo muna. Saka ka na uli mag-isip at magdesisyon kung handa ka na isantabi yung nararamdaman mo. Kasi baka magkamali ka at sa huli mo pagsisihan yung mga desisyon na nagawa mo during na in pain ka. Basta isipin mo lang palagi na maging masaya at gawin mo yung best mo sa mga dumarating sa buhay mo para ma-achieve mo yung goal mo. At palagi lang na magdasal para magabayan ka ng tama ng Diyos Ama. Isipin mo lang kung ano yung mga gusto mo na makamit sa buhay. At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.